sa takot na baka tayo ang sunod. Sa Pilipinas, napakarami ng nakakagimbal na kami. Mga pangyayaring kumitil ng buhay, sumina ng pamilya, at nag-iwan ng takot na tumatagal na higit pa sa mga headline. Mga pangyayaring yumanig, hindi lang sa isang komunidad, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. At sa bawat isa sa mga pangyayaring iyon, may nawalan, may naguluhan, at may nagtanong kung, ligtas pa ba tayo? Totoo, nagugulang pa rin tayo, natataranta pa rin tayo, at higit sa lahat, natatakot pa rin tayo para sa buhay natin. Hindi lang karahasan ang ugat, droga, kahirapan, korupsyon, kawalan ng tiwala sa batas, at pagkabulong ng sistema. Ang mga ito, sama-sama ang bumubuo ng mundong kinatatakutan natin lahat. Ang gobyerno ay may responsibilidad na kumilos, mas istriktong pagpapagkat at batas, programa laban sa kahirapan at proteksyon sa mamamayan. Ngunit hindi pwede nakasalalay sa gobyerno lang. Ang lipunan mismo ay may papel. Huwag maging tahimik sa karahasan, magbantay sa kabataan at suportahan ng justisya. At sa kabila ng lahat, ang pinakapasakit, hindi ang nakita, hindi ang krimen. Ang pinakamabigat ay ang takot na baka dumating ang araw na hindi na tayo magulat, na baka tuluyan ng mawala ng pakialam ang bawat Pilipino. Ngunit hindi iyon ang Pilipino. Hindi tayo pinanganak para lamunin ng takot o manahimik sa harap ng karahasan. Ang krimen ay problema ng buong bansa, hindi ng isa. Kailangan ng gobyerno na kumilos, kailangan ng lipunan na magbantay, at kailangan nating huwag hayaang maging normal ang takot sa ating paligid. Hindi na panahon para manahimik. Panahon na para ang bawat Pilipino ay makalakad ng ligtas sa kanto, sa lansangan, at sa sariling bayan. Ang tanong ay hindi kung may krimen. Ang tanong ay, kailan tayo kikilos?